ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Okay.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay aming ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas. Hanggang ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayong magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin. Pag
Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisida, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan siyang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniya. Natagpuan ko kayo kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng paniyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inuutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng impero ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni lahi at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na nooy kagampan, samantalang naroroon na sila. Dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol, inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng mga lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding iyon, ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa.
biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumanaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng ganon lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatanda ang matatagpuan ninyo, ang isang sanggol na nakababanot ng lampin at nakahiga sa sabsaman." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinarulugdan niya. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ay magsiupo at makinig sa homilya. Muli, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Maligayang Pasko na po. Hello? Hi! Matapos ang siyam na araw ng ating simbang gabi, nawawala na po ang boses ni Father. Ika nga ang sabi ng iba, pag ang isang lalaki daw ay nagbibinata, nagbago-bago ang kanyang boses. Kaya ito yung boses ni Father ngayon. Mga kapatid, ang ating pong mahal na Arsobispo, Gilbert Garcera, ay mayroon pong pinaabot sa atin liham pastoral para sa sambayanan ng Diyos sa Archdiocese ng Lipa. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kanyang liham. Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Ang pagsilang ng nagkatawang taong salita ng Diyos, ang pinakabuod ng diwa ng Kapaskuhan. May Pasko sapagkat isinilang sa piling natin ang bugtong na anak ng Diyos, si Heso Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang katotohanan ito, ang bubukalan ng kaligayahan, kapayapaan at pag-asa ng sangkatauhan. Sa ganitong diwa, bilang inyong Arsobispo at ama ng ating lokal na simbahan ng Lipa, nais ko kayong batiin ng maligayang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaisa ng malaking hukbo ng kalangitan, sama-sama tayo sa pagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Naging tao ang salita. Ayon kay Propeta Isaias, kaya't ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga
at manganganak ng isang lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Ito ay nagkaroon ng katuparan sa pagkakatawang tao ng salita ng Diyos. Kay Hesukristo, ang Diyos ay nakikisangkot sa buong kasaysayan ng tao. Nang maging tao ang salita, ang buong buhay at kapalaran ng tao ay palaging nasasangkapan ng buhay at biyaya ng Diyos. Wala ng tunay na kasaysayan ng tao ang hiwalay sa Diyos. Kung kaya't ang buong buhay ng tao ay dapat nang tingnan kaugnay ang buhay ng Diyos na binigkis at pinaging isa ng pag-ibig. Ito ay binigyang diin ni Papa Francisco sa kanyang encyclical letter, He loved us. In the end, that Sacred Heart is the unifying principle of all reality. Since Christ is the heart of the world and the Paschal mystery of His death and resurrection is the center of history, which because of Him is a history of salvation. All creatures are moving forward with us and through us towards a common point of arrival, which is God. In that transcendent fullness, where the risen Christ embraces and illumines all things, ang pagkakabuklod ng Diyos at ng tao ang puso ng buhay Kristiyano. At siya'y nanirahan sa piling natin. Ang Pasko ay hindi lamang isang pitsa sa kalendaryo ng simbahan na lumilipas. Ito ay may diwa at katotohanang nananatili. Ang Diyos ay nanatili sa atin sapagkat Siya ay nakiramay sa atin. Siya ay nakipamahay sa atin. Sa mga tuwid, ang propesya ni Isaias na siyang tema ng Sinodo, palawakin ang kubol ng Panginoon, ay nagkaroon ng kaganapan kay Hesukristo. Sa pagsilang ni Hesukristo, pinalawak ng Diyos ang kanyang kubol upang yakapin ang lahat. Kay Hesukristo, walang nasa labas ng kubol ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Ang Diyos ay nananatili sa kubol ng ating pamayanan. Ang pakikisa sa buhay ng Diyos ay mahalagang bahagi ng isang simbahang sama-samang naglalakbay. Katulad ng binanggit sa final judgment at final document ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishop for a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission. The Church cannot be understood apart from its roots in a specific territory, in that space and time where a shared experience of encounter with the saving God occurs. Nadama natin ang pagiging isang synodal church
noong ako ay nagsagawa ng aking ikalawang pastoral visit sa lahat ng mga parokya ng Archdiocese ng Lipa mula Abril hanggang Agosto ng taong ito. Sa ating sama-samang pagsusuri na mga gampanin ng iba't ibang mga ministries sa mga parokya, nabigyang buhay natin ang binabanggit sa final document ng nakaraang synod. Mission involves all the baptized. A missionary synodal church would encourage more forms of ministries. That is, ministries that do not require the sacrament of holy orders. And this not only within the liturgical sphere, sa aking pagsusuri ng katatayuan ng pananalapi ng mga parokya na ipamalas natin ang halaga ng transparency, accountability, at evaluation na napapaloob din sa nasabing final document ng synod. Decision-making does not conclude the discernment process. It must be accompanied and followed by practices of accountability and evaluation, undertaken in the spirit of transparency inspired by evangelical criteria. Malaking bahagi ng pagpapanibago ng simbahan ang patuloy na paghuhubog ng ating mga kaparian na nakakatuwang ko sa paglilingkod sa buong Archdiocese ng Lipa. Naging mabiyayang taunang banal na pagsasanay ng mga pari sa Roma, Italia, under the shadow of Peter, sa diwa pa rin ng synodality. Ayon pa din sa final document ng synod, in a synodal church, priests are called to live their service in a spirit of proximity to their people, to be welcoming and prepared to listen to all, opening themselves up to a synodal style. Pananatili ng Diyos at ang panatili sa pag-asa. Sa pagpapatuloy natin ng napakaganda at mabuluhang simbang gabi ngayong taon, itunoon natin ang mga pagdinilay sa tema ng Great Jubilee of the Year 2025, Pilgrims of Hope. Ito ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, at hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ayon sa opisyal na dokumento ng Papa Francisco na naghahayag ng dakilang Jubileo 2025, Spes non confundent, hope does not disappoint. By His perennial presence in the life of the Pilgrim Church, the Holy Spirit illumines all believers with the light of hope. He keeps that light burning like an ever-burning lamp to sustain and invigorate our lives. Christian hope does not deceive
or disappoint, because it is grounded in the certainty that nothing and no one may ever separate us from God's love. Kay Kristo, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kay Kristo, ang pagkakaisa ay nananatili sa atin. Kay Kristo, ang pag-asa at pag-ibig ay nananatili sa atin. Kasama na aking pagbati ng maligayang Pasko, tanggapin po ninyo ang aking bendisyon bilang inyong Arsobispo. Gilbert E. Garcira Didi, Arsobispo ng Lipa. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Manatili po tayo nakatayo na may paggalang at tumahimik sa mandali. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog si kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang kagalakan sa ating mga puso. Salubungin natin ang pagdating ng bugtong na anak ng Diyos sa ating piling at hilingin ang mga biyayang lakip sa kanyang pagdating. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Para sa simbahang Katolika, naway maging matibay itong tagapagpalaganap ng pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan, sa pangunguna ng Santo Papa, mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Para sa mga namumuno ng mga bansa, naway kilalanin nila si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay, at maging huwaran para sa isang sanlibutang namumuhay sa kapayapaan, may katarungan at kaunlaran. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Para sa buong pamayanan ng mga mananampalatayang nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus, naway maghari tuwina ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Para sa lahat ng mga pamilya, naway manatili si Jesus sa piling ng bawat isa sa lahat ng pagkakataon, upang maghari sa mga tahanan ang pag-ibig, galak, pangunawa sa isa't isa, at pagpapatawad. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Para sa lahat ng biktima ng mga kalamidad, digmaan, at iba pang mga trahedya, naway ang pagdating ng Panginoon ang magbigay sa kanila ng panibagong pag-asa upang magpatuloy ang kanilang paghilom at pagpapanibagong buhay sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Para sa atin ngayong taon ng Hubileo, palakasinawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala
ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Jesus, halina. Amang mapagmahal, nagdiriwang kami sa pagsilang na iyong bugtong na anak. Ibigay mo sa amin ang mga biyaya upang makapamuhay kami, nakaagapay at kasama niya. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsiupo. Pag-aalay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong may pagdiwang ng may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayon ang ipinagbuhata ng aming kaligtasan ay iyong ipinamamalas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay isang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayo nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimulay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanis-nisang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Tayo po magsiluhod bago makinabang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Excelsis Deo, Gloria.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilang ng iyong anak, kami ay lubos na magkasalo-salo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sa mandali ang lahat para sa mga patalastas. Una po ay pasasalamat para sa ating mahal na Governor Dodo Mandanas sa pagbibigay pahintulot na magkaroon tayo ng simbang gabi dito po sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. Ganon din po kay Ma'am Abel Bihasa, ang ating Chief of Staff. Muli po tayo magkakaroon ng taon ng pamaskong handog para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Maaari po tayong magdala ng mga sumusunod: bigas, delata, asukal, noodles, mantika, at mga Noche Buena packages. Maaari din po niyo ito ialay ang mga nabanggit na sa oras ng simbang gabi o dalhin sa opisina ng ating parokya. Ganon din po pasasalamat para sa nanguna sa pagdiriwang ng ating banal na misa ngayong gabi, si Reverend Father John Hayoma, ang ating resident guest priest ng St. Mary Euphrasia Parish na taga-Diocese of Marbel, South Cotabato. Ganon din po kay Reverend Father Totet Mandanas. Maraming salamat po. Sa diwa po ng pagbibigayan at pagmamahalan, ang atin pong Governor Dodo Mandanas ay magkakaloob ng munting regalo para sa mga batang naririto at nakasama natin sa misa. Susundin po natin ang instructions para sa ikakaayos ng gift giving. Pagkatapos ng gift giving ay isusunod natin ang fireworks sa harap ng Capitol Building. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, nung magkatawang tao ang anak niyang mahal, ay nagdulot ng liwanag sa banal na gabi. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapag-ningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita at siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa
sa kalangitan ay sanawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Hello. Mangyari pong